Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa epiko. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Magandang araw! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa epiko. Ang epiko ay isang mahabang salaysay na patula na tumatalakay sa mga kabayanihan ng pangunahing tauhan at sa mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan o alamat ng isang bansa. Ang mga epiko ay hindi basta kwento lamang. Ito ang paraan ng ating mga ninuno para ipasa ang kanilang kultura, paniniwala at pagpapahalaga sa susunod na henerasyon. Narito ang mga katangian ng epiko. Una, tumatalakay sa kabayanihan ng isang pangunahing tauhan. Ikalawa, nagsisimula sa panalangin o pag-aalay. Ikatlo, may mga elemento ng pantasya at kababalaghan. Ikaapat, nagsasalaysay ng pakikibaka ng kabutihan laban sa kasamaan. Pansinin ninyo, halos lahat ng epiko ay may labanan, pero hindi lamang pisikal na labanan dahil madalas ito'y simbolo ng pakikibaka ng tao para sa dangal, pag-ibig at bayan. Narito ang mga halimbawa ng epiko sa Pilipinas. Una, Biyag ni Lamang mula sa Ilocos. Ikalawa, Hinilawod mula sa Panay. Ikatlo, Hudhod ni Aliguyon mula sa Ifugao. At pang-apat, Darangan mula naman sa Maranao. Kung titignan, bawat rehiyon sa Pilipinas ay may sariling bersyon ng epiko. Ibig sabihin, bawat isa ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng kabayanihan. Sa kabuuan, ang epiko ay salamin ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga epiko, nabubuhay muli ang ating kasaysayan at kultura. Kaya sa susunod na marinig ninyo ang kwento ni Lamang o ni Aliguyon, tandaan, hindi lamang ito kwento ng labanan, ito ay kwento ng ating pagkatao bilang Pilipino. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.